ilalong sa rehimeng Luis Aquino, ilalong sa iyang programa o Plan Bayanihan, din ipaspas usap ang paglabas sa tawhanong katuod. Naniniwala po ang kawagin na ang tunay na terorista, ang tunay na berdugo ay ang maamong muka ng administrasyon, ang maamong muka ng Estados Unidos. Ano po ang nangyari sa Akakan, sa Macbeth, at saka sa Makilala? May mga encampment po ng mga sundalo mismo sa loob ng komunidad. At napakagaling po nila. Kanilang ginagamit ang simbahan, barangay health center, barangay hall. Doon po sila nagkakampo. Ang iyahang mission areas. No, ang hinungdan ani tungod kay dili lang ang old kabalantian, no, ang Macbeth, ang Makilala, ang subsob kayo ang militarisasyon. Kung pasabot kaning illegal nga pagpondo, pagkampo sa mga kasundaluhan din sa mga barangay hall. Upat ka probinsya ang iyang mission coverage, no? Upat ka probinsya, una dinhi ang Compostela Valley, no, nga grabe po ang militarisasyon karon dito. Sa Talaingod, nakabalo mo sa Talaingod, no? Talaingod sa Davao del Norte o Paquibato District sa Davao City o ang North Cotabato. Nalaman nga namin first hand mula sa mga teachers mismo kung ano yung naging karanasan nila ng militarisasyon sa taong ito. Ang kwento nga nila, nagsimula pa nung Enero yung presensya ng militar doon sa area na dahil doon nabawasan na yung mga pumapasok ng mga bata dahil sa takot, no? Tapos nung dulo ng Marso, Abril ay actual na nagpunta na sa area at kinampuhan pa yung schoolhouse mismo tsaka yung bahay, yung staff house ng mga teachers. Kailangan sa salugpungan diri sa Tibukag. Nya atong susiyon kung paan katong gipang guba nga mga gamit sa sundalo, gipang putol nga mga wires sa salugpungan. Nya dito po nato mahinabi si Dato nga mo ay nakakita kung diyon sa pagkuan ng mga eskwelahan. Simba ko ato nya mga bata lang nabilindre. Nya mayo gani kinasakitan katiyan ning gamay nya gidala nila nya paabot na dito mauna pag kuan lupok-lupok. Buto-buto. Oh, buto-buto. Buto-buto. Oo. Tapos sa mga ano, bangag. Naghihulog sa bomba. Sa tura-tura. Naghilak ko. Kay nabilin na sila diri. Mayo gani pagka dugay-dugay naa naman sila. Buwan kadtong nagpundo diha sa ibabaw sa balay. Di man pud mananglit ang sundalo. O tulok ka adlaw nag-ipon sa mga balay. Okay. Ingon siya nga matud pa. Mag-ipon mo diri kay aron dili daw sila mapusilan. Unya kay posible kadtong mga pamilya diha makuratan nata kay aramad naman sila. Mao na nga nahitabo pod nga bisag unsaon namo pagbahawa nga didto namo kay aron di nami maapil
Diri kay mga sibilyan man luma. Sugod gud ana. Atong Biyernes Santo, nay activities ang GKK ato nga kanang nag-posisyon ba, nagbiya crosses. Tapos pagbalik na sa nagbiya crosses ngadto sa simbahan, ang sila po diri nagpatari-tari ba nagpasugal. Karon pagkahapon niya banha kayo, pagkahapon ni uli ko ning ingon ang presidente sa GKK nga apil ba ang council anang inyong pasugal diha. So ako mismo nga membro sa council niingon ko nga wala milabot ana. Miingon sila nga ang presidente ngano man nga wala man yun na mabadlong. Unsay akong tubag niingon pug ko maikog pud mi mo badlong ana kay ngano naay mga bisita nga taga laing barangay. Napog gani mga sundalo. Ming mention dayon to ang presidente, miingon dayon ang presidente sa GKK nga nanapod si Duterte. Kanang sundalo dahang Duterte. Niingon pug ko naapod siya. Natigayon ning usa ka fact-finding mission na gipahigayon dinhi sa Barangay Lumiad tungod manggod pod kini sa mga problemang nagtumaw nga ang pipila nato ka mga residente gibati og mga kabalaka niadtong mga nangaging mga bulan nga murag ipit kayo ang pagtratar sa mga sundalo. Grabing mga pagpatawag o gani dunay mga pag house to house katong pagpapirma o mga porma nga wala pod mapasabot nga na kaninyo unsa tong mga tinuod nga tumong og tuyo ato. Igna siya nga nahiubos mi kay wa sila respeto. Nay activity sa GKK nagpasugal sila. So ana nga bahin aron nga malimpyo ang council gistoryahan gyud ako ang tao nga iyang gi mention. Ang istorya din sa sundalo nga nanganlag Duterte, miingon din siya. Ako gani maglagot anang sigig pandaot sa kuha. So bagong ko na kundi pusilong ko na ro ba. Moto na ko nga kinsa may mong gimin ana sir. Kay ako raman mo ini istorya nimo. Nanaisin mo pa bang maging isang tagapagtanggol? Ang batas ba panig sa mapangapi kesa sa masa. Oh, ang batas nga ba mas madalas ay kakampi ng mga mapagsamantala. Kay raming dapat tanong ngayon ang inyong panahon. Kailangan ng ating sambayanan. Pinapatunayan po ng bitbit namin ng mga dokumento ang aming nakuhang mga datos. Harap-harapan namin nakausap ang mga biktima ng Oplan Bayanihan. Napakaganda sana ng pangalang Oplan Bayanihan, pero binibigyan ng masamang kahulugan sa pamamagitan ng paggamit ito ng pamumuno ni Noli Aquino bilang kanilang counter-insurgency plan o program. Ito ay parang isang symbolic, no, na assertion ng mga mamamayan dito, no, sa Talaingod doon sa na-disrupt na school activity, no, ng mga batang lumad, no, ng mga manubo. Dahil nung April na supposedly ay kailangan na nilang magkaroon ng moving up yung tinatawag natin, no? Pag recognition day, pagtatapos ng mga bata, kasi ito ay isang extension school, alternative school ng mga lumad from grade 1 to grade 3, no? Pero nung nalalapit na yung araw na kung saan magkaroon sila ng recognition day, ay dumating ang militar, no? At itong eskwelahan na ito at yung tirahan ng mga teachers ay inoccupy ng militar, no? Na isang grave violation sa international humanitarian law, violation rin sa Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law na nilagdaan ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas at saka ng National Democratic Front, no? At ito ay paglabag rin sa ating mga batas, no? Lalo't-lalo pa doon sa batas na nirerespeto ang karapatan ng mga bata. Sige, kung sa national scale ba sa Children's Rehabilitation Center bilang nagdodokumento rin ng mga kaso sa paglabag sa karapatan ng mga bata,
Sa 3 taong pamumuno ni Benigno Aquino Jr. ay meron tayong natalang 18 extrajudicial killings. No? 3 dyan ay mga IP na mga bata, no, na deliberately ay nagpaulan ng bala sa kanilang mga community at yun nga, no, namatay ang mga batang ito. Second sa mga sinusundan nating mga kaso ay yung pag-encamp o yung mga pag-atake sa mga eskwelahan na ginagawa din ng mga sundalo, lalo na yung mga initiated by people's organizations, church-based organizations, nire-red tag, hinahara sa mga estudyante, teachers, at mga personnel nito. Sa Mindanao, may mga ilang kaso na tayong natala niya. Nito lamang March, yung kaso ni Balong na prinesenta, no, ng Armed Forces of the Philippines sa media at sinabi daw na siya ay matagal nang naninilbihan bilang batang NPA, no, sa kanilang lugar. Pero sa ating investigasyon at pagpapatunay din ng community, hindi totoo na ang batang si Balong ay isang membro ng New People's Army. Nandito yung Karapatan, Bagong Alyansang Makabayan, Kilusang Mayo 1, KPMM, and other national organizations para magpahayag ng suporta para sa mga kapatid nating Atamanobo sa Talaingod at sa mga mamamayan ng Southern Mindanao region, dahil batid namin na kalakhan ng bilang ng Armed Forces of the Philippines ay dito nilalagay sa rehiyon ng Southern Mindanao. No? Dalawang bagay po yun kung bakit tingin namin may ganitong klase ng development. Una, dun sa desperasyon ng Aquino administration para ipagtagumpay nila di umano ang Oplan Bayanihan, which is losing war for them, for the Armed Forces of the Philippines, for the state security forces, because as far as their targets are concerned, they haven't made quite a leap, no, dun sa kanilang mga specific targets. For example, to supposedly destroy the revolutionary movement in just 3 years of the implementation of Oplan Bayanihan, and therefore to silence opposition to the administration. At the way things are going right now, tingin po namin sa Karapatan, natatalo, no, at hindi nami-meet ng Armed Forces of the Philippines ang ganitong target nila. Kaya ang gusto nila ay pabilisin ito at the expense of people's rights, kasama na yung mga karapatan at buhay ng mga kapatid nating Atamanobo sa Talaingod. What was agreed really was that I was the one who suggested that in the meantime the military will go out of Talaingod and stop using the houses of the people there, and especially the public structures, barangay hall, eskwelahan. Gani, kining fact-finding mission, ang resulta ani, ang dokumento nga atong makuha, ipadangat ni sa Kongreso, aron ipatawag nato ang commander dinhi sa mga sundalo, tubagon niya ang mga pangutada. Pwede na siyang buhaton. Kay sa laod, dakong sa laod ang hasiun ang lumulupyo sa usa ka lugar. Kay kaning gipangbuhat dinhi sa inyong lugar, violation na sa human rights, katungod sa katawhan. Pwede kong pagsaluhan ang ngiti na nakikita ko ngayon sa mga kasama na nandito sa Tigo.